besh! So, alam niyo na, mag-grocery ngayon si Inday pagka ganito, kasama ang aking step. Ayan. Nasa highway na ho ako mga besh. Alas 3 na ho ng hapon at tirik na ang araw, parang 3:30 na. 25 degrees na mga besh. Ayo, bakit ako naka-jacket? Kasi, syempre, Pinoy ako, mainit. Baka matusta. Hindi naman ako Dutch na pag naka-ano ng araw, talaga mag-sunbathing, gano'n. Masakit sa balat ang init. So, ayun, punta tayo ng grocery mga besh. Nasa sentrum na ako mga besh at ang init. Ako lang yung naka-jacket. Punta muna tayo sa bilihan ng beef steak. Kasi, naibig daw ng beef steak ang aking alaga. At ng pasta with shrimp. Bigyan ng hilig. Wait lang. May nagpark pa doon sa dadaanan ko. Bastos. Ang ganda ng araw. Yeah. So, ayun, nakarating na ako sa grocery and syempre ikutin natin ano yung mabibili natin. Syempre may listahan ako, ang wala lang lista is yung prutas. Kung ano kasi ang available at sa tingin ko ay magugustuhan ni Opa ay inabili ko. At saka kung maghahanap na rin ako ng mga stock namin. And ayan, nagbenta ako ng aking kalakal at naka 75 cents ako. O diba, 25 cents na lang para 1 euro. Kaya maganda talagang ipunin ang bote mga gosh. Kasi talagang totoo may pera sa basura. Kahit na sabihing cents lang yan. Aba, adi nakabawas ka rin naman polusyon sa kalikasan mga beshiwap. A few moments later. Nakalimutan kong bumili ng bulaklak mga besho. Sorry. Sa susunod na lang, mga Huwebes pa ulit ang aking grocery. So, uwi na tayo mga besh. Puno na naman ang aking step. Nakulimlim. Kanina yan ang init, ngayon ay makulimlim. Sana hindi umulan kasi pag umulan, yari ako. Nakapayon. Ayun mga besh, ramdam ko na ang summer kasi umiiyak na si Kelly. Kilala niyo ba si Kelly? Pinapawisan si Kelly. Ayan, so medyo malapit na tayo. May pusa, oh. Shoink! Ay, nawala. Ayan, so nakakapagod pa ulit-ulit. Pero okay lang, ganun talaga ang buhay eh. Repeat. Pag hindi ka nag-succeed, ulit lang ulit. Try and try until you succeed, sabi nga mga besh. And kapag hindi ka na mahal, let it go, let it go. Charot. Ayun yung pusa, oh, may kasama sila. May kasama siya. Oh, hello! And then, di bali nang walang jowa. Kung napakasakit lang ng ulo, alam niyo yun, di bali na. Kaya ko namang mabuhay nang walang jowa. Charot. Which is totoo naman. 5 years na ako din. Mostly ng mga karelasyon ko is LDR. Pero kung nakikita ko ginagawa lang akong ATM, na akala mo ay may patago at ambag sa buhay ko, di bali na. Oo, nakakamiss minsan yung may ibang katawagan ka aside from your family, aside from yung may ibang taong nag-aalala sa iyo. Masarap na pakiramdam. Pero kung yun nga ni agawin, utangan ka lang tapos di ka naman abayaran, ay di bali na. ano bagang pagkakaalam nyo pag nasa abroad, inapulot ang kwarta? Sus mio marimar, kahit kain tulog ay kala ninyo ay napakadali. Well, sa araw po nakakatulog ako ng mahimbing kasi alam kong gising si Opa. Pero pagdating ng gabi, alert po ako. Hindi ako masyado nakakatulog, konting kaluskus lang ay inapakiramdaman ko. Syempre at may sakit na yung alaga ko. Ayun. Tsaka yung health niya ay minsan okay, minsan hindi. Katulad kahapon na daing siya na masama pakiramdam niya. Ay paano ba naman? Ay 3 araw nang hindi nakain ng kanin, puro soup, puro tinapay, light food lang. Ay talaga manghihina ka at kulang ka sa carbohydrates, ay matanda na siya. Sus mio marimar. Kaya sabi ko kanina, tanghalian ay kay kumain ng kanin o mamaya ay kay gapasta. Ay bukas ay asparagus naman na soup ang kanyang pagkain. So, ano makukuha mo sa soup kung ganun palagi? Di ka wala. Makukuha mong nutrients at energy. Ay wala. Ay ang soup ay para lang sa mga may sakit na hindi makabangon. Ay siya na may nakakabangon. Kulang ang energy niya. A few moments later. Ayun na mga beshwap, tama na ang hugot ni Inday at ako ay nakarating na ng bahay. Iligpit ko na ang aking mga hinugasan ng tanghalian at syempre, walang ibang magawa ng pag-aayos ng grocery ko. Kaya syempre, umpisahan na natin mga besh.
Mga simple naman ang gino-grocery ko, yung mga pangangailangan lang talaga namin ni Opa at kaunting stock para hindi ako pabalik-balik. Kasi dati, alam nyo, every other day nag-grocery ako. Pero ang pagod kasi, kaya ngayon, every 3 days or 4 days na, kaya medyo marami-rami na inabili ko mga besyo. Para, yun nga, hindi na pabalik-balik. Syempre, nakakapagod din. Para kasing nagkaroon ako ng ano na gusto ko na lang mahiga maghapon. Sa tagal ko baga namang puro lakad ang ginawa. 5 taon ako, puro lakad dito, lakad doon. Kaunti lang ang pahinga. Kaya ito, super bawing-bawi ako ngayon. Talagang pag may pagkakataon at wala naman talagang agawin, nakakainip din, nakakaboring sa loob ng bahay. Kaya paminsan-minsan ay garden ako. Pero kasi, sabi ni Opa, ang dami ko daw gustong baguhin din sa bahay niya. Ay sabi ko, hindi naman kasi mukhang garden yung harapan at mukhang gubat. Eh di natawa siya. Dahil ang daming pako yung pako, napakabilis dumami yan. Pero tuwing, lang yun, maga-summer. Pero pag winter naman ay mga patay lahat yan. Ay, sabi ko, gusto kong taniman ng mga prutas-prutas din sa gilid. Ay, sabi niya, hindi daw pwede. Huwag ko daw baguhin. Di sabi ko, di hala, huwag na, matulog na laang ako. Mahiga na laang ako. Kaya kung yung mga tinanim ko, di yun na lang ang mga inaasikaso ko ngayon. At pagkatapos ko mag-ayos ng mga pinamili ko ng grocery ay magaluto naman ako ng hapunan at alas 5 na yan eh. Ako lang bagay yung pag nagaluto ng pasta inalagyan ng asin yung tubig at saka paminta. Syempre para may lasa. Pansinin nyo, wag ninyong lagyan ng asin at paminta sa pagluto yung pasta. Walang lasa, di ba? Pero pag nilagyan ninyo, masarap-sarap yung pasta. Kaya si Opa, kahit pasta lang, kahit walang sauce, ay masaya na. Kasi kahit paano may lasa ng kaunti. Ganun. At ayaw niya pati talaga ng maraming sauce. Kaya ito, ang nagpaluto siya ng paborito niyang pasta na may kamatis, shrimp at saka kaunting tomato sauce lang. Yun ang paborito niya. Ayaw niya talaga ng maraming sauce. Kahit yung sa meatball spaghetti, ayaw din niya. Or ayaw din niya ng maraming halong karne. Mas gusto niya nga pasta lang ganun. So, syempre, igisa ang sibuyas, bawang at kamatis at ilagay na ang shrimp at lagyan ng kaunting tomato sauce habang inapalambot ang ating spaghetti. And mga beshwap, don't forget to like, share, and follow and abangan ang aking pagbibigay ng pang-load. At rin na ang aking tanghalian, yung tira pa nung nakaraan na burger na binarbecue ko, tsaka nagsalad lang ako. Tapos si Opa, ayan, yung pasta sa kanya at di pa luto. Tapos na ho kaming kumain at ipaghuhugas na naman mga beshwap. Nahatsing ako. The next day. Good morning mga beshwap. So kape muna tayo at tinapay for breakfast habang naglalaba. Pagkatapos ko dito ay mag-garden ako sa labas. May gagawin ako. Yun, medyo busy tayo ngayong umaga. Nakikita nyo ba yung mga bunga ng pine tree? Kukolektahin ko yan kasi pambato namin sa mga bibi sa garden. Dahil ayaw ni Opa nang may bibi sa garden. So, ayun, inumpisahan ko ng kolektahin yung mga bunga ng pine tree kasi wala kaming bato ni Opa. Nahihirapan kami pag may mga bibi sa pond niya o dun sa kanyang, mini pond. ayaw niya ng may bibi kasi nga naman ay baka kainin yung mga itlog ng isda doon kasi may mga koi fish doon na alam nyo bagang 9 months na nasa lamig tapos ngayong summer unti-unting nagpapakita kasi syempre mainit kaya umiibabaw sila naghahanap ng pagkain and take note hindi niya yung pinapakain sabi ko bibili ako ng pagkain ng isda sabi niya hindi bayaan mo silang humanap ng sarili ng pagkain. Nakakatawa si Opay. So, ayan. Napakaganda ng umaga. Ang daming nagja-jogging. Tapos, lahat ng nakakoaching dumadaan. Syempre, mabagal sila. Nakatingin sa akin. Kasi, naka-short na ako dahil, mainit-init na. Sila mga nakapantalon pa. Alam niyo naman si Inday. Nakakapag-short lang at nakakapag-summer wear lang. Syempre, pag summer, diba? Medyo malawak yung bakura ni Opa. Pero sa harap ko lang talaga nililinisan. Kasi, kahit gusto man linisan yung buong paligid niya, yung, garden, ayaw niya. Kasi may gardener naman daw siya. So, pagtapos ko magwalis doon, ito naman, lilinisan ko to kasi tataniman ko ng kamatis. Dito ko balak itanim yung mga kamatis.
Ayun, sus Mio Marimar. Take 2 ang aking voice over din at hindi nag-play kanina. Hindi ko alam kung bakit nawala ng boses. So, ari na nga ho, aring space na ere ay bala kong pagtaniman ng kamatis. Pero nakalimutan kong sabihin or itanong kay Opa kung pwede baga. At ako ay nag-aalala, naisip ko na laang nung natanggal ko na, ay sus, ay baka ito yung mga bulaklak na tanim ng gardener niya. Ay sus Mio Marimar, baka mawala ng trabaho si Inay. Pero hindi naman ho siguro at mabait naman si Opa. Daanin mo laang sa biro ay ayos na sa kanya. At saka huwag niyo ho nga palang pansinin ang aking mga binting malalaki dahil kahit ako ay payat ay hindi napayat ang aking binti mga beshiwap. Pagpasensyahan niyo na at ganyan ang aking binti. So, ayun, tapos na siya mga, hindi pa pala tapos. Ano ba naman pagbo-voice over ere o 'di ba kahit saan nilagay si Inday, magluto, maglaba, maglinis, maggarden at mag-alaga kay Opa. All in one kaya naman tuwang-tuwa din naman ako sa akin ng aking alaga at talaga namang kahit saan mo ako ilagay ay pwedeng-pwede mga besh. Pagkatapos ko sa labas dito, magpe-prepare na ako for lunch. Pero maaga pa naman. I-prepare ko lang para mamaya lulutuin niya lang. So, beef steak kami for today with mashed potato, corn, and ano to, carrots. Sisizon to natin tong ating steak para malasa talaga. A few moments later. So, isa lang na natin ating pang mashed potato kasi 11 na. 11:15 to be exact. Lagyan natin na kasi, oh, I forgot, bawang. Ayan, palalamutin lang natin. At ayun mga beshuwap, magluto na nga tayo. Ito, nilagyan ko na ng butter yung kawali. Diyan ko lulutuin yung carrots at saka yung mais. Kasi American steak tayo for today's video mga beshiwap. Hindi ko alam bakit ayaw mag-play nung isang voice over ko dun sa nagalinis ako nung agataniman ko ng kamatis. So nilagyan ko lang ng salt and pepper and syempre yung butter kanina. Halu-haluin nyo lang yun hanggang sa lumambot yung carrots tsaka nyo ilagay yung ating corn. So sa kabila ng kaldero, niluto ko na yung sauce para sa mushroom natin mga besyo. Masarap kasi yung may gravy na steak and mashed potato. So, malambot yung carrots. Ilagay na natin yung mais. Ano baga naman pagbo-voice over. Pasensya na ho kayo at ako ay lutang. Kagigising ko lang ang mga besyo at ako ay nagulat sa naga-doorbell. May dineliver. So, ayan, pagkatapos nating lutuin ang ating sauce, balik naman tayo din sa kabila. Sa halu-haluin natin para makombine natin. Combine? Ano ba yan? Lumalabas ang aking mga lapses. So, ito na yung ating mashed potato. Mayroon yung may 2 pirasong bawang, tapos lalagyan mo lang ng butter, salt and pepper, at saka yung gatas. Yung gatas yung nagpapakreamy sa ating mashed potato. Mas maganda pala yung inaluto na lang yung mashed potato kaysa yung mabili ka ng potato starch tapos saka mo agawin ganoon. Mas maganda ring ganire at talagang pure na potato. Pure din naman yung pag bumili ka ng yung potato powder, potato starch. Pero mas maganda rin mga beshiwap. So, talagang mas masarap kasi kumbaga natural, hindi siya yung instant. Ay, naku, nawawala ko talaga sa sarili si Inday sa voice over. Hindi ko alam kung bakit. Ano nangyari for today's video mga boss. So, halu-haluin nyo lang yan at durug-durugin. Parang puso mong durog.
na dinurog ng ex mo nung 1 linggo. Halo-haluin mo lang ang mga besh. Syempre, atansyahin mo din yung alat niya, tsaka kung kailangan pa ng paminta. And then, pagkatapos naman ni Reo, diba, nakalimutan ko, ipinakita ko sa inyo. Lekker. Pagkatapos naman ay alutuin ko na yung ating beef. So, naglagay lang ako ng butter dyan na kaunti. Ang inauna ko laging lutuin is yung sa akin kasi gusto ko medyo well done. Kay Opa kasi, medium rare. Yun yung gusto niya. Pero, mas maganda pala ang steak kapag medyo makapal kaysa sa manipis. Kasi, pag makapal, kahit sobrang parang brown na yung labas niya, is sa loob is malambot. Ito. Luto na po ang ating beef steak. Wow! Tara ho at makain. Later. Ayun, at may kaunting natira. Meron pang mashed potato kaunti. So, what to do mga besh? Adi maghugas. Pagkatapos maghugas, maghugas. The next day. Hello mga beshiwams! So, for today's video, magluluto tayo ng giniling na beef or baka. Ayan ho. Wow! Yung burger patty na dinurog ko na lang. Tapos ito ay carrots at patatas, tomato sauce, garlic at bawang. Garlic at bawang? Isa lang yun garlic at onion. So, yan ang alutuin natin maya-maya. Medyo maaga pa kaya ako'y nanunood pa ng mga teleserye. So, ayun mga best shop, umpisahan na natin. Igasan natin ng sibuyas at bawang. Napakadali lamang lutuin ito. At alam nyo, napatunayan ko na mas masarap yung pork. Kasi today, ayan, ewan ko kung sobrang medyo patty yung beef na nabili ko. Kasi parang sobrang mantika. Konti lang naman yung mantikang nilagay ko as you can see, diba? So, gisa lang nyo yung sibuyas at bawang. Tapos, ilagay nyo na yung beef. Unahin nating lutuin yung beef, mga beshwap. Laging ang binibili ko lang is yung maliliit na portion at saka yung buy one take one. Kasi, mga besh, malakas talaga akong kumain. Pero siya, ang tawag nito, maliit na portion lang yung kinakain ko, kaya hindi ako ganun tumataba. Kahit laging rice ang kinakain ko dito, tanghali at hapon lang or hapunan lang kami kumakain or ako kumakain ng rice. Usually sa umaga, kape lang ako na maraming creamer or gatas. At saka bread. So, ilagay na natin, kaya hindi ako tumataba. Ano ba yan? Nabululan ako. So, inilagay ko na yung ating patatas at carrots. At siyempre, walang katapusang halo ng halo. Siyempre, may katapusan naman. Pagtapos ng magluto, baga naman na rin pag-voice over na rin. Pasensya na hukay. At alam niyo naman kung paano magluto ng giniling. Masarap pa nga dyan is yung may yung itlog ng pugo maliliit. May itlog ba ng pugo malaki? Ewan ko sa'yo, Inday. So, ayun, takpan natin para kumulo at para maluto nga yung ating carrots at patatas. Syempre medyo matagal-tagal yan. Tapos lagyan natin ng kaunting tubig, lagyan natin ng pampalasa, salt, pepper, at saka alam niyo na yung basta pampalasa. Nilagyan ko din yan ng kaunting tawag nun, spices, at saka yung herbs pala, at saka kuwanay, yung tawag yun kalimutan ko na, basil. So, ayan. Lagay na natin yung tomato sauce, mga beshwap. Konti lang tomato sauce kasi ayaw talaga ni Opa. Hindi siya mahilig sa tomato sauce. Even sa spaghetti, katulad ng nabanggit ko nung nakaraan, mas gusto pa niya yung maraming pasta kaysa sa tomato sauce, mga beshwap. Tapos, syempre, halu-haluin lang para mag-even. Tapos pagkatapos yan, takpan nyo na at palambutin. Kasi hindi pa malambot yung carrots. May ginalang maga ako nagluto, like 5:30. Kasi sabi ko, madali lang ako magluto. Medyo matagal lutuin tong carrots at patatas. Kaya ayun, sakto. 6:00 kumain na kami, mga beshop. So, syempre, tigman natin. Nilagyan ko ng kaunting asukal. Tapos parami naman yung asukal. Ayan, luto na ang ating beef giniling, mga beshop. Tara ho at makain. Initin ko na lang yung kanin. At ako ay may sinaing kahapon. Hapunan na naman, mga besh. Lapit hapon na naman. A few moments later. So, ayun mga beshwap, tapos na kaming kumain at hindi na nagdagdag ang aking alaga dahil busog pa daw siya. Marami siyang kinain kaninang tanghaling pasta. So, that's it for today, mga besh, for today's video. Thank you for watching and don't forget to like, share, and follow. Ayun na naman ang dapit hapon. Good morning everyone! Happy Friday! Nagpalinis kahapon si Mayor ng kalsada. Ipapakita pala ko sa inyo. Nakita nyo ba yung ibon na yan? Wait lang. Yan, yung naglalakad na yan sa kalsada.
Yan ang kumakain ng aking mga tanim na kamatis. Nakita ko nung isang umaga. Ay, naku, nakakayamot ka. Layo ko, diba? So, mag-grocery tayo ng maaga mga beshiwaps kasi wala na kaming stock. And tomorrow ay mapunta ako ng city. Dahil ako ay magpa-party. Ang ganda ng bulaklak nila, oh, pink. Yung nasa bahay kasi ganito, purple. Siya pink, oh. Pagbigyan nyo ng mga besh, wala namang ibang libangan. Nga pala, i-share ko lang sa inyo, ang bike lane po pala din ay priority. Itong lane na to is pabalik, ito yung papunta. Dito lang ako nag-aano kasi para nakikita ko kung may kasalubong ako. Doon kasi sa kabila, hindi ko makita kung meron akong nasa likod, may hirapan ako, bigla ako nahinto. Baka ma-aksidente sila or ako, kaya di niya ako nadaan. Pag may mga bike naman, nagilid na lang ako kasi nahihiya ako. Pero usually, mabait sila, nakangiti pa. So, ganun ka-importante ang bike lane din sa Netherlands. And, pagka magko-crossing sila, priority talaga nila yung bike. Hindi ka basta-basta pwedeng, kahit walang stoplight yan, hindi ka pwedeng mag-go pag nakasasakyan ka. Kailangan pauunahin mo ang bike. A few moments later. So, ayan mga beshwap, after few minutes, nakarating na ako sa grocery at namili na ako ng mga prutas. Pansin nyo ba, carrots lang at cabbage ang lagi ko binibili. Kasi yun lang ang kinakain ni Opa. And then, bumili ako ng mga berries, mga besh, at imumukbang ko yan. At iba pang pangangailangan namin ni Opa. And then, after a few minutes, ito, pauwi na ako niya. Nagmamadali na ako, as you can see, parang makulimlim. Kaya talagang pinaspasan ko na ang aking budget para makauwi at hindi ako maabutan ng ulan, mga besh. Later. Siyempre, what to do? Iligpit na natin ang ating pinag-grocery at pinagyabang ko pa dyan kay Opa na buy one take one ang aking nabiling mga bagay-bagay. So, ayun na nga, nasa bahay na ako. Ito yung mga binili ko para kay Opa. Ito, good for, this is blueberry, raspberry, and blackberry, I think. Yeah. So, ito ay good for the lungs. Kasi, walang problema yung kanyang puso. Nagcheck up siya kahapon. Ang problema naman is yung lungs daw niya. So, kailangan ko ng mga pagkain na good for his lungs. So, ito. Good for his lungs. With vitamin K, vitamin C. Ang galing. May label palang ganun. Kalain nyo yun. Vitamin A din to. Ito, vitamin. Wala nakalagay. Ang galing, no? May nakaka-encode pa na anong vitamins ang pwede mong makukuha. Amazing talaga ang Netherlands. Magmumukbang tayo ng mga berries. So, ito, blueberry. Tingnan natin na yung pinakamasarap. Tabang. Hindi ko maintindihan yung lasa niya. Anong kalasa niyang prutas? Ito, favorite ko to. Raspberry. Ay, raspberry din pala itong isa. Ito, manamis-namis na maasim-asim. Ito. Gusto ko din ito eh. Mas matamis siya ng konti dito. At syempre, ubas. Pinakamatamis. Mukbang.